Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 22 to 28, 2024. This is a general reading, just take what resonates, watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, let's see Cancer, what's up with you this week? Trine, sextile symbiosis. So, maaring you will be helping others or merong tutulong sa inyo, support, collaboration para sa mga gusto nyong gawin, like mga plano ninyo. Third house is communication. So, pwedeng iba sa inyo merong mga short travels this week. Pwedeng related ito sa mga goals ninyo, mga pinupursue nyo, projects ninyo, pwede ring bakasyon. Yung iba, pwede magkakaroon ng bagong kapitbahay. Or meron kayong mga pag-aaralan ngayon na hihingi kayo ng tulong sa iba, pwedeng magpapa-mentor kayo, magpapa-assist kayo. Yung iba naman, merong healing, no? So, this can be healing from your past, healing your inner child. So, part of healing your inner child is through travel. Local travel, ayan. Para ma-enjoy mo ang local country mo. So, kung nasa Pilipinas ka, uunahin mong mag-travel sa buong Pilipinas bago lumabas ng bansa. Some of you naman, it's about time to be aware, no? Maging aware ka dun sa mga bagay na hindi mo pinapansin na ayusin tungkol sa sarili mo, no? Yung kumbaga iniwasan mong mag-heal from the past. Dahil akala mo okay ka na, pero ang totoo, natitrigger ka pa rin. So, let's see your overall energy. So, ibig sabihin niyan, pag natitrigger ka pa rin, ibig sabihin, may hurt pa rin. Hindi ka pa diba? OMG, 3 of Swords. May disappointment. Tingnan natin. Ano to? 9 of Cups. Alam niyo, ma-overcome nyo yan. Kung kayo ay nanggaling sa isang separation, failed relationships, or merong taong nag-disappoint sa inyo, or even yung situation nyo lang, talagang parang you feel sad and you feel na mag-isa ka lang. Don't you worry kasi ma-overcome nyo yan. I feel like ikaw mismo yung gagawa ng paraan para maka-recover eh. And one thing na makakatulong talaga sa'yo is to travel. Oo, hindi naman kailangang gumastos ka ng bonggang-bongga. Kasi yung iba nagta-travel ng solo. Pero yung iba naman sa inyo, hindi kayo magta-travel ng solo kasi merong mga taong nakasuporta sa'yo, na nakaalalay sa'yo. Someone who is always there to support you. Maaring yung best friend mo or your loved one. Let's see your challenge. Ang challenge ay the devil. Nako. Minsan kasi, ang hirap ko mawala sa isang obsession. Or sa isang sitwasyon na meron kang benepisyo, meron ding bagay na hindi maganda na nangyayari sa'yo. So, example, mahilig ka sa mga pagkain na high cholesterol. Gusto mo yon, masaya ka doon, pero hindi naman maganda sa katawan mo, lalo na kung meron ka ng health problems, no? High blood pressure, yung mga ganyan. So, example lang naman yan. Or, nasa toxic relationship ka, mahal mo yung taong yon, kaya lang ang nangyayari is paulit-ulit, nagiging cycle lang yung relationship nyo.
na gano'n, hindi talaga naaayos yung problema. So, yun yung challenge mo, kung paano ka magre-resist sa temptation, lalo na kung meron kang goal para sa sarili mo na umiwas na sa mga unhealthy habits. Let's see your opportunity. You have the world. Some of you may opportunity to travel outside of your country. This is also about achievement and closing a chapter in your life. So, meron kang opportunity na tapusin ang isang chapter sa buhay mo at magsimula muli. Your blessing is, Three of Cups. Meron ditong celebration. Yung iba sa inyo, feeling down man kayo ngayon, pero magbabago yan. Kailangan rin naman, tulungan nyo yung sarili ninyo. Ayan meron kayong sapat na lakas ng loob. Tibay ng dibdib na magpatuloy at talikuran yung mga bagay na alam mong hindi na nakakabuti para sa'yo. What is the world as an opportunity? Queen of Pentacles. So, meron kayong opportunity na mas lalo nyong mapatibay, mapalakas, mapaunlad ang inyong kabuhayan, yung inyong kaperahan, yung inyong trabaho, negosyo. Some of you maaring mag-open ng international business. Or ito yung tipo na pwede kang kumita ng pera kahit ang katransak mo ay nasa ibang bansa. Ganda, diba? What is the Three of Cups? You have the Nine of Swords. So, I think, magkaroon ka man ng mga challenges, problema, meron mga kaibigan na nandyan para sa'yo to cheer you up. And that's already a blessing. And itong mga nagpa-stress sa'yo, ayan matatapos na yan. Kasi ayan na, sumisikat na ang araw. Ayan na ang umaga. So, some of you will overcome this and magse-celebrate ka kasi tapos na yung problema mo. Lalo na kung meron mga tao talaga na nag-cheer up for you. Rooting for you. Let's see your money, career, finances. You have the Two of Cups. Yung iba sa inyo, business partnership. But be careful sa mga business partnerships dahil baka meron ditong mga bagay na hindi ka aware or hindi mo alam. Basahin mo yung kontrata ng maigi bago ka pumirma. With the Moon card. Lalo na pag mga too good to be true, minsan kasi na-excite tayo tapos sige, go ng go, pirma ng pirma. Pero may mga clause pala doon na questionable. Some of you, kung kayo may karelasyon ngayon, pwedeng kayo ay papasok sa isang negosyo together. So, dapat rin, lalo na kung di pa kayo kasal, pag mga ganyan, lalo na kung seryosong business na malaking pera ang involved, dapat may protection kayo pareho para just in case hindi mag-work out yung relationship, hindi maapektuhan negatively yung business. Kasi usually business yung nagsasuffer. So, sa love life, you have the Hanged Man and the Lovers. Okay. So, yung iba sa inyo, kung kayo ay nagkaroon ng issue ng person mo, kung ikaw ay in a relationship, I think magkakaayos kayo niyan. Kasi, lalo na kung bibigyan nyo ng space yung bawat isa, halimbawa, magko-cool off muna. Uso pa ba yung cool off? Yung tipong, bibigyan nyo muna ng oras at panahon yung bawat isa na makapag-isip-isip. Tapos eventually, magkakaayos rin kayo kasi marirealize nyo na you belong together. Diba? Parang kanta lang. Reconciliation. I'm seeing reconciliation dito. Lalo na kung, nabigyan nyo ng oras at panahon yung isa't isa na makapag-isip. Reconciliation. So, you are freeing yourself from your limitations. If beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself first. Yes, love yourself. Kung ikaw yung naglilimita sa sarili mo, paano ka mas mag-grow, diba? Kung ikaw mismo yung pumipigil ng growth. Yes, kindness. Be kind to yourself. What if being kind to yourself really could change everything?
It doesn't mean na pagiging makasarili yan pag inuuna ang sarili. Kasi syempre kung kaya mong alagaan yung sarili mo, syempre mas maalagaan mo yung iba, 'di ba? Oo. So love yourself. Now, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.